Magandang araw po mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang yung lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar. Ay, magandang araw po sa inyo. Ako po si Eli Saludar. At para po sa ating sekretary. Magandang hapon muli sa ating mga pinakamamahal na mga kababayan na nakikinig ngayon dito sa ating bansa. At magandang araw naman kung saan man kayo naroroon na bansa, mga mahal nating mga kababayan na abalang-abala sa pangyayari ng ating bansa na sobra-sobrang nakawan. Can you imagine, pare? These Filipinos, mga OFWs are working so hard. Nagpapadala tuwing taon ng pera as part of their contribution to the economy, at maririnig lang nila sa social media na nilulustay ng mga government official, may mga kasabwat na mga kontraktor at hindi pa natutuklasan, pero alam ng karamihan na isa lang ang mastermind, kundi yung nagpirma noong General Appropriations Act at pinakawalan ang 1.2 trillion pesos para lustayin lamang ng mga buhaya. So, alam na alam ng ating mga kababayan abroad, at sila ay malungkot na nakikinig sa mga pangyayari sa ating bansa. So, ano pong nangyayari pa lalo? Hindi lamang yung nilustay ang pera, lalo pang pinabagsak ang karapatan ng taong mamumuhay ng matiwasay, kasi bumagsak ang ekonomiya natin. Apektado ang bawat isang Pilipino sa kanyang expected na kikitain. Kasi kung bumaba ang ekonomiya, ay siyempre bababa din yung power of the money. Tingnan mo ang ano ngayon, exchange rate, $1 is to 59, almost 60 na. At ito, pakinggan natin itong galing sa Securities and Exchange Commission. Chairperson, si the Francis chairperson. Ito, pakinggan natin. Flood control scandal wipes out 1.7 trillion pesos in Philippine stocks in just 3 weeks. Securities and Exchange Commission chief warns of confidence crisis. Okay. The Philippine stock market lost a massive 1.7 trillion pesos in market value over just 3 weeks, underscoring a sharp erosion of investor confidence linked to corruption, SEC Chair Francis Lim said. Speaking at the forum, Lim singled out the flood control scandal as a stark example of how governance failures can devastate markets. Quote, the flood control project scandal has shaken public confidence, wiping out an extraordinary 1.7 trillion in market value of our publicly listed companies in just 3 weeks despite rising corporate earnings, Lim said. Investors aren't fleeing because of weak fundamentals. They're fleeing because of weak integrity. It is a stark reminder that corruption is a weapon of mass wealth destruction. Lim acknowledged that the Philippine stock market has lagged regional peers due to, quote, crisis of confidence, unquote, with many firms hesitant to go public or leaving the market. Okay. He said, rebuilding trust is now the SEC's top priority as he rolled out reforms aimed at making the Philippine capital market more accessible, efficient, and transparent. Okay. So, this is a slap on the face of... sino ba yung tao na nasa Malacanang? Anong tawag mo dyan? Of the President. Siya. Pangulo. Ano bang term mo last time? Yung term ni Duterte, bangag. Si Bangag,
Sabi ni Paring Ado. Sampal sa mukha mo yan. Galing sa sarili mong appointee na chairman ng Securities and Exchange Commission. Wala nang tiwala ang taong bayan sa bansa natin. Walang mga foreign direct investments na pumupunta. Natatakot ang mga investors. Dahil sa sobra-sobrang flood control anomalies. But actually, yung flood control pare is just in the surface. Hindi lang flood control, mga bridges, mga Lahat, infrastructure. infrastructure, Pati education, school buildings. Lahat. school buildings. Agriculture. Tapos ito pa, mayroon pa nagsabi sa akin, grabing anomalya dyan sa Department of Interior and Local Government, dyan sa pagbili lang ng mga fire trucks. Para equipment. Mga 10 bilyon na yung nilulustay. And it was traced to a former DILG secretary at saka yung kasabwat niya na MMDA official at mayroon pa diyang isang MMDA official na kasabwat ng asawa daw. Di umano ng isang COA commissioner. Yung asawa. At ito daw mga Ano yung asawa? Contractor? contractor kasabwat daw nitong allegedly itong F-Cura na yun ang nag-monopolize ng overpriced fire Kasi, trucks. yan ba yung idinadawit? Yung COA Commissioner, Mario Lipana, yung asawa ay contractor. Yan ang dinadawit sa flood control Sa flood control. Pero bago pa na dawit sa flood control, Meron na rito sa ano? may So, mga fire truck. nagsabi na sa akin na lumabas na rin yung pangalan ng asawa, kasabwat daw nung F-Cura, allegedly, na yun ang nag-monopolize. At, syempre, nag-umpisa daw ito doon sa panahon ni President Duterte na head ng fire, Bureau of Fire. Tapos mayroon pang isa na pumalit ngayon, allegedly by the name of Fernandez, na tinuloy-tuloy sa panahon ni Benhur Abalos yung pag-purchase ng overpriced, allegedly, fire trucks. Ang costing na niyan lahat ay yung mga 10 bilyones Grabe, no? na pera. Ang laking sulong. So, I'm just citing this as one of the endemic. things that's going on with our country na sinasabi ni Francis Lim na wala na talagang investor confidence ang mga foreign investors. Dahil sa kapalpakan, yung governance, wala. Pero kung SEC yan, kasi on my way here, narinig ko sa radyo yung denial ng Malacanang na fake news daw to. Paano magiging fake news yan si Francis Lim? Hindi. I would not Sino be ba nagsabi sa SEC Malacanang? I would not be surprised kung Baka si Castro yung nagsabi I would sa'yo. not be surprised kung sipain nila ito si Lim for telling the truth. Tulad na lang ni hindi na niya matiis si Secretary Fred Pascual. Dahil DTI. every time mag-travel, sinasama si Pats, magyayabang si Marcos, sabi niya, nakakalap tayo ng pledges. Tapos mamaya-maya, para hindi siya pulaan na walang saysay yung pagbiyahe niya, sabihin niya kay Fred Pascual, sabihin niyo dyan na yung foreign pledges nagiging reality. Naging totoo na. Sabi ni Fred, ako ginagamit, mamaya. Kaya sabi, the kitchen is so hot, I have to leave the kitchen. Pero may Kasi prognosis. puro kasinungalingan. May prognosis na even a foreign government kung ano talaga ang nangyayari sa investments. So hindi na tayo dapat magulat na miski maraming travels si Bangag, walang pumapasok. Tingnan natin ito. Ito Galing mismo. sa US galing State mismo Department sa mismo. US State Department, kakampi nila ito. Ito. Kakampi nila. Yeah. Yan. US State Department flags corruption as barrier to investment in the Philippines. The United States Department of State has flagged pervasive corruption in the Philippines as among the major barriers to foreign investment in the country.
In the 2025 Investment Climate Report, the U.S. Department said, quote, corruption is a pervasive and long-standing problem in both the public and private sector, unquote, in the Philippines. It also cited the country's rank of 114th out of 180 countries on Transparency International's 2024 Corruption Perception Index and remaining around that level since 2019. 5 years na yun, ha? The State Department added that the World Economic Forum also flagged corruption as among the top problematic factors for doing business in the Philippines. Grabe. Grabe ngayon talaga. Grabe ngayon. At hindi natututo itong bangag. Hindi natututo itong bangag Masakado, ikaw nagsabi. namumuno ngayon sa ating bansa. Ha? Sa mga pinaggagawa ng kanyang magulang na sa Guinness Book of Record, sinabi ng Guinness Book that the biggest robbery by a government. Oh. Guinness World Records gives Ferdinand Marcos Sr. a title for the greatest robbery of a government. The government of the Philippines announces on April 23, 1986, that it had succeeded in identifying $860.8 million, Euro 569.5 million, salted away by the former President Ferdinand Adelin Marcos, who lived from 1917 to 1989, and his wife Imelda. Guinness World Records said in its website. So, ang significance nito sa kampanya ni Marcos Jr., alias letter B, sasabi niya, babangon tayo. Iba palang ibig sabihin niya, ibabangon niya ang kawalangyaan ng dating Pangulong Marcos. Ngayon, billion lang or hundreds of billions lang ang kinurakot ng tatay niya. Ito triple. Trillion, pare. So, hindi na up-to-date ang Guinness World Record. Hindi na. Hindi na up-to-date. We should await by next year. Oh. There will be a new Guinness Book Record. Ang maging headline, son overtaking the father's thievery. Magkasama si Apo Perdi at saka si Imelda doon. Kaya siguro magkasama rin si BBM at saka si Lisa. Noon daw, sabi, noon, ang asawa hindi naman nagnanakaw. Extravagant lang. Kaya, pinakamalaki, bilyon lang. Ito ngayon daw, dalawa, mag-asawa na. Kaya, trilyon na ang nawawalang pera sa ating bansa. So, that's how the cookie crumbles, mga kababayan. Naku po. Can you imagine, na overtaken niya yung tatay niya? And, hindi naman sila nahihiya na imbis na ibabangon daw, tama, ibinangon nila yung kawalangyaan ng kanilang magulang. The conjugal dictatorship, according to, sino ba ito? Morales, Conchita Carpio. Hindi, yung, Primitivo Mijares. Primitivo Mijares. Di ba? Ito, may bago, may update sa flood control, ha? Dagdag pa ito sa... Ito, bago lang to. Tiberi or the biggest heist. Ito, basahin mo ka ito. Dizon. Ngayon lang yan, ha? 421 of 8,000 flood control works in PH are ghost projects. Ghost project. At least 421 flood control works were found to be ghost projects out of 8,000 inspected nationwide, Public Works Secretary Vince Dizon said Thursday. Ngayon to. Ngayon lang. I-update lang, bago lang. He made the remark during a press conference following a meeting with the Independent Commission for Infrastructure
At its office in Taguig City. Dizon said, the inspection was conducted by the Department of Public Works and Highways, DPWH, together with the Department of Economy, Planning and Development, the Armed Forces of the Philippines, and the Philippine National Police. Initially, 8,000 projects nationwide were validated, and of these, 421 were identified as ghost projects by the AFP, PNP, and NEDA. Now the Department of Development. Mali yan. Hindi lang 421. Hindi, initial pa lang naman. Hindi nga. Noting that the findings as of October 6. Okay. Wala pa dito yung substandard. So, At hindi, saka- yung ghost na yan, 421, talagang wala. Wala talaga. Sa Zero. 8,000, Pero, Mga pero 30%. sabi ni Gov, mali daw yan. Kasi hindi pa kasali daw yung 31 billion na nakuha ng mga diskaya, ng mga ghost projects Sa Ilocos. Ilocos Norte. Ay. Ah. Na, hindi kasama, binasa ko, hindi kasama Ilocos Region. Oo. Kaya, Wala. Kaya, So, madadagdagan pa yan. kaya baka propaganda lang ito ni Vince Dizon. Maniwala lang tayo na tunay talaga ito si Vince Dizon. Kilala ko ito, kaibigan na natin. Ano naman ito? kumpletuhin mo. Man with Choy. integrity. Pero baka masira ka dyan, Choy. Kung hindi mo ipapakita yung resulta Breakdown by province. ng Ilocos Norte. Kasi may nagsabi sa akin na isang taga roon. Parang in-laws yata niya ito. Itong mga yumaman na mga empleyado ni Sandro Marcos. Yung chief of staff pa daw at saka yung kapatid. Nagpagawa ng mga bahay. Oh, grabe, na ah. mansion-like houses. Oo. Ha? Indos, ha? Parang nagkamali ako ng dinikitan. Ha? Oo nga eh. Jig para sa May dinikitan. kasama naman si Charis. May in-laws na. Hindi. Ado, dapat sa Yung nag-report sa akin, parang in-laws na yung mga okay, tauhan ni okay. Charis. Charis. Dapat pala dumikit tayo kay Sandro para nagkamansyon tayo. Oo nga eh. Oo nga eh. Ha? Grabe. Mas matindi yung Sopronio Gabunadas. Ay! Iba pa yun, ha? No, yung si Punyong, Si Ponyong. Oo. kilala ko yan. I cannot believe yung sinasabi ni Governor Obahib Mhm. na ang dami palang nabulsa. No, kung In-expose. dinideny nung kanyang amo na wala siyang nabulsa, baka nagbago na yung speaker. Si Punyong na yung speaker. Ha? I-expose din yan sa Mindanao Journal ni Serafin Ledesma Jr. Mhm. Oo. Alam mo, ito si Punyong, with due respect, Ponyong. hindi ko nga maintindihan. Kasi, Trusted daw ni Duterte yan, eh. hindi, si ano ba yan? Sara. Sara. Noong I was with the Presidential Legislative Liaison Office. Dahil nga sa magkumpare kami ni speaker, ay normally pumupunta ako doon. Doon ko na-meet niyan si Punyong. And every time at the time, nag-interest pa si speaker na he was just majority floor leader. Empleyado na niya yan si Punyong. At every time na maghihingi ng information si speaker, ito tinatanong niya tungkol kay Sara Duterte. Sabi, Punyong, anong balita kay Inday? Anong kuwang ko? Anong tingin niya sa akin na maging speaker? Yan. So, nagre-report si Punyong. Parang spy ni Martin na kay Sara. O, Hindi pa parang alam. ganun. Spy na talaga. No. So, I'm just surprised from that time up to this time, kung ganun ang sinasabi ni Governor Obaib na ganun multi-millionaire, ito si Punyong, if he's making so much money, then someone is making more money than him. Ha? Di ba? Siyempre. Siyempre, ratio lang yung nakukuha niya. Grabe ito. Pero dito, katulad, Jing, di ba, punta tayo nakara sa Japan, yung mga OFWs,
paano nila titingnan, no? Grabe yung lakawan sa Pilipinas. Tapos, di ba? Sila naghihirap. Oo, hirap. Papamatay sila nun. No? Minsan, Nare-rape pa sila. nagtitipid pa sa kainin nila. Minsan, Oo. kumakain lang doon sa tabi-tabi. Mm. Ha? Nakakaawa tingnan. Tapos, yung pinapadala nilang pera, part of the gross domestic product. At yun ang binubuhay ng ating sinusus. Kasi kung wala yung mga OFWs, bagsak na itong Ekonomiya natin. ekonomiya natin. So, nakikita nila na bags and bags of money are being By the way, dinomonitor ko ang ating GDP. No? Sa end of 2022, pag turnover ni Presidente Duterte kay BBM, 7.6 ang annual percent GDP growth. Ngayon, below 6%. Ito, So, meron. ibig sabihin niya, Meron to, as of 2025. Ito, the Philippines nominal GDP per capita is $4,350, while the Philippines GDP per capita, 12,000. So, ibig sabihin, naungusan na tayo ng umusan ng tayo. Vietnam. Oo. We are actually the pinakamababa na economy sa Asia. Vietnam is now richer than the Philippines. sinusundot-sundot na tayo ng Cambodia. Dati, Grabe, no? pumunta ako sa Vietnam way back, siguro 20 years ago. Can you imagine? In 20 years time, they will be grabe. a major player in the ASEAN. Bisikleta lang, wala akong makita mga kotse. Nakabutor lang natin. Oo. Tapos ang tindi pa ng sa tourism ng Vietnam. Oh, yeah. Yung rice nila, grabe. Yes. One of the best. Baka talunin pa tayo ng Laos. Dati yung kanilang Laos yung Laos na tayo. yung city nila, yung Danang, airbase ng Amerika yan Ngayon is one of the biggest pinupuntahan tourist naman. spot Yes. in Vietnam. May kausap akong isang presidente ng mga travel association. Wala na daw Wala na daw nagpupunta sa Boracay. Wala na. Na pinaganda ni Duterte, hindi na sustain. Talagang Sinara pa yan, di ba? For environmental... Parang ni-rehab. Oo, Tapos, ni-rehab. tapos nag-pick up. Tapos itong Marcos administration, Wala na. bagsak. So, what do we expect? Yung Siargao ata paganda yun Kaya pati yung tourism secretary niya. 30% hindi nagawa yung goal for 2024. binawasan na ito ng budget din. Inubos naman yung budget. Kasi nga, Na politika pinulitika yung budget niya. So saan patutungo ang Pilipinas? Even within the government of Marcos, sila nagkakainan. So, ito lang ang bottom line. Hindi naman natin hinihikayat na gumawa ng illegal. Kasi we're conversant of the limits of the Constitution as far as... pero, yun na nga, ang sinasabi kasi dyan sa ating saligang batas, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. But, why is it that they are only protecting themselves and their master? Their Because are commander-in-chief. they being paid? Are they Commander-in-chief. being bribed? Are they being na kitang-kita sa kanilang mga mata na nilulustay ang pera ng bayan. What could have otherwise have gone to their soldiers, the policemen, na mainkrisan palalo? Kasi matagal-tagal na yung panahon ni President Duterte when he ventured on increasing the pace of soldiers. Niloko lang sila. They were just, being given a run for their money Being led. by giving 350 pesos allowance when they should have been increased again for their principal. Kasi ilang trilyon yan. And in fact, hanggang ngayon, itong si Recto has put down the security of retirement during the time na panahon ni Duterte at saka nasa PLL ako, pinag-usapan na yung retirement benefits ng
Military. Oh. Although it runs into really a large amount, but niluloko lang sila. Binigyan lang ng 350 ni Martin at ni Saldi. Tapos nakalimutan na yung kanilang retirement. They have not demanded na dapat ang Malacanang should have already passed that law providing for the retirement of the armed forces of the Philippines. Ang excuse kasi ng Chief of Staff, they have to be loyal to the Commander-in-Chief because that is at the top They have of to the be chain of command. Kalukuhan yun. They have to be loyal to the Constitution. Oh, yeah. Yun ang nakalagay. Oh. Hindi sa Commander-in-Chief. Tao lang yan eh. Hindi, sabi, chain Saka of wala command. sa Constitution yun. Chain Hindi, of command. Chain of command. Oh, chain of command. Dahil yun ang nakalagay sa wall eh. Pero wala nakalagay na absolute sovereign yung people on top of the president. Oh, yun ang problema. Namamanginoon sila sa personal Rather than... Oo. Because what the Constitution meant is not the person but the office. Pero- Kung binababoy yung opisina, Oh. dapat they should do something about it. Di ba? Pero ngayon talaga ang kadikit ng matinding corruption, kahirapan yung Corinisan, no? Ang Oo. dami na mayagpag yung mga kronika. Alam mo, ito lang masasabi ko with due respect. Alam mo na, kaibigan naman din natin yung mga nandyan. Pero why did it became easy for GMA to take over the reins of power ng panahon ni Estrada? Because ang mga cronies noon, ang galit kay Estrada. Kasi Erap was, well, with due respect, was not so happy with the rich noon, mga San Miguel, mga Was not so social. Oo. Pero ito, grabe. Ngayon. Kaya walang gumagalaw ng mga cronies, walang nagsisimpatay sa mga taong bayan na nagpaparinig ng kanilang hinaing because they're happy. Dobling, tripling, quadrupling their revenue. Sila-sila lang. Yun lang sa sa toll. Yun lang sa kuryente. Bawat isang crony ngayon, Pacman na. He owns the Malampaya, he owns the casino, he owns the port. So, yun talagang kawawa ang bansa. Kaya mahirap ang taong bayan. Kasi kailangan mo ng pondo. Just to pamasahe from Antipolo to para mag-attend ka ng rally, hindi na lang. Kasi pobreng-pobre ang mga taong bayan ngayon. So, yun lang po, mga kababayan. Okay. Ado. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat.